Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng comment at reaction. Kaya samahan nyo guys, let's go! Alam naman natin na medyo parang mabait pa rin si Presidente kay kay Bibi Sara ba? Alam natin yan. Medyo matikas lang talaga ang mukha ni Bibi Sara doon. Thank you pa siya. Medyo makapalang fest natin doon, BP. Medyo makapalang fest natin. May pa-thank you ka pa talaga. Hindi lang gusto namin marinig sa'yo. Gusto namin marinig sa'yo, I resign. Kasi wala ka rin naman kwentang DepEd Secretary. Di ba? Para siyang si Duque na ayaw bitawan ni Digong. Pero walang silbi. Wala naman siya na-contribute sa DepEd kasi DepEd can practically run on its own. May mga sistema ng tumatakbo, babantayan mo na lang yan. Kumbaga sa supervisor, wala ka nang gagawin dyan, uupuan mo na lang. Babantayan mo na lang yan. Tapos, eto pang masaklap. May sumausaw guys, may sausaw. Gusto mo talaga final answer na yan, Senator Cynthia Villar? Gusto mong sausawan to? Final answer na yan? Alam naman natin na sinabi natin ng Presidente kahapon. Wala naman daw siyang dahilang nakikita na tanggalin na si Sara, si VP Sara, sa pagiging Vice Presidente. Wala na daw siya nakikitang dahilan. Kasi in his observation, which respeto na lang natin yun, siya yung Presidente At siya yung nakakatrabaho ni Presidente or siya yung nakakasama ni Presidente. So, respeto na lang natin yun. Pero sabi kasi ni PBBM, kapag hindi talaga marunong o corrupt, tatanggalin ka namin. Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Sara. Sinabi ni Presidente. Sige na lang. Medyo disagree ako dyan kay Presidente dyan sa aspeto niya. Kasi alam nyo mga kotsero, tayo lang naman dahil hindi natin kilala si VP Sara, susukatin natin yung kakayanan niya base sa resulta ng kanyang trabaho. Diba? Wala naman tayong ibang basehan para sukatin ng husay at galing at talino ni VP Sara, kundi titingnan lang natin resulta ng kanyang trabaho. Kamusta na ba yung ating antas ng education ngayon dito sa Pilipinas? Granted, meron na siyang isang taon at kalahati, tama ba? 2022 to 2023, 2023 to 2024, mga isang taon kalahati. May isang taon kalahati na siya bilang DepEd Secretary. Sa isang taon at kalahati na yon, any policy improvements na nagawa na niya para sa ating mga teacher? Parang wala pa. Maliban sa bawasan ang subject sa K+10, meron bang, which is already ongoing. Take note mga kotsero, ongoing na yon prior pa siya umupo bilang secretary ng Department of Education. What happened? Wala pa. So far not good guys. Okay. Ano na ba yung maliban sa tanggalin ang mga picture ng mga tawag dito, bayani sa mga pader ng mga classroom, ano pa ba? Ano pa bang niya, ginawa niya? Ano ba? Hawa niyo na. Ipit na bibe. Uy, nagpabili yung mga anak ko niyan. Ang dami. Siyempre, isang anak lalaki, ayaw niyang iipit kasi ipit nga sa buhok. Nilagay niya sa daliri niya, inipit niya sa daliri, ginaganon-ganon yung TV. Okay, so wala siyang accomplishment as DepEd Secretary in the past year and a half. Maliban sa mag-face-to-face classes. Yun lang. Siguro ngayon, alam niyo mga kotsero, na sobrang init ng panahon at napakaraming naka-cancel na klase dahil sa sobrang init, ano kaya ang action plan dyan ni VP Sara? Siyempre may magpapaka-sarcastic dyan, sasabihin, ano naman yan, weather yan hindi makokontrol ni Sara yan. Oh yeah, granted, di talaga makokontrol ni Sara ang weather. Pero ano ang action plan niya? Dadagdagan ba niya yung budget para magpa-install ng mga aircon sa loob ng mga classroom? Magpapalit na ba ulit tayo ng school calendar na mas pipiliin natin yung bagyo kaysa yung mainit? Anong gusto natin? Di ba? Anong action plan? Wala tayong balita. Okay, sige, good. Alam niyo mga kotsero, the very least she can do is this. I-improve niya yung modular learning ng online. I-improve niya yung modular learning. For now, pagandahin muna yung materyales. Kasi ang pangit ng materyales na nakaraan Kaya ang dami rin siguro bumagsak sa PISA. At kapag nasa bahay yung mga estudyante, they can still learn and do something at the very least. Diba? Pero wala pa rin improvement sa ating educational system. Kahit man lang on a policy level, VP? Kahit man lang on a policy level, polisiya na lang muna. Wala ba tayo dyan na yung isa-set na muna natin habang summer? Every other day, tawag dito? Sa online, every other day. O Monday, Wednesday, Friday. O lahat ng schools, MWF online, TTH face-to-face. Ano bang ginagawa ni Sara? Really, ano bang ginagawa niya sa opisina niya? Magpapa-catch up Fridays ka to do what? To do
To do exactly what? We don't know. Buti sana kung Catch Up Fridays, mga kotsero, may ginagawang makabuluhan yung mga bata maliban sa magbasa. Wala naman. Nagkukwentuhan lang sila. Sige, nare-refine ang aming communication skills. Gumaganda ang aming communication skills, guys, kasi may Catch Up Fridays. We don't know anything Hindi natin alam ano bang objective niya, ano ba yung plano niya. Hindi natin alam kung ano yung plano niya sa buhay ng ating mga estudyante. Huwag na niya ibase sa huwag na niya i-depende sa LGU. Kasi right now, tulad ngayon, sa LGU ng lugar namin, simula tomorrow hanggang Sabado, homeschool, naka-online lahat. But it's LGU. Ba't hindi ka na lang maglabas ng memorandum circular na okay, kasi syempre flag ceremony ng Monday. Tuesday, Thursday, Friday, online. Monday, Wednesday, face-to-face. Or kung gusto niyo ng may face-to-face pa rin, yung mga oras lang na di ba merong mga oras na talagang sobrang init, yung 11 to 3. Wala pa rin ako na ang hirap niya hanapan ng accomplishment as DepEd Secretary. Nandun yung mandate niya. Yun kasi ang problema doon nandoon yung mandate niya as DepEd Secretary. And we haven't seen crap. We haven't seen crap about it. But anyway, so ito na nga. Pinayagan ni BBBM, no? Ngayon, syempre, we all know VP Sara medyo medyo matikas. Matatag. Matatag masyado. Matatag. medyo matatag ang Fez. Ganon. Sabi niya, ay thank you Mr. President. Maraming salamat Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Wow. Sarap na maging friend ni BBBM, no? Makakaasa po kayo na ang DepEd ay binubuo ng ating mga guro at non-teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Oo naman. Sure kami dyan na yung mga guro at yung non-teaching personnel maglilingkod talaga sila ng tapat. Sure kami dyan. Walang no ifs or buts yan. Walang pag-aalinlangan kaming maniniwala dito sa parte na to ng sinabi ni VP Sara. Bakit? Again, mga kotsero, achievements please. Huwag na natin pag-usapan mga kotsero yung mga regular run-of-the-mill jobs ng tao dito or accomplishments ng DepEd. Doon nga lang sa mga run-of-the-mill Ilan ang kailangan? 150,000 classrooms. Ilan pa lang ang nagagawa? 4,000? 4,000? Sa isang taon? Hindi mo kayang lakihan yon? Sana kung 6,000 per year, medyo impressive pa yun Or 10,000 per year, medyo impressive pa yun. Kasi, at least man lang, kung 10,000 per year, may nagagawa kang classroom, in a span of 6 years, you will be able to create 60,000 classrooms out of the 150. Sure kami na yung mga kabataan, makakakuha, ay yung mga guro at yung mga non-teaching personnel, ay gagawin ang mga trabaho nila. Sure kami dyan. 100%, no questions asked. Yung comment, bakit daw, sabi ni Harry Roque, bakit nga naman kasi tatanggalin si VP Sara bilang DepEd? Siya yung most trusted and highest performing government official. Take note mga kotsero, yung highest performing na yan at saka yung most trusted na yan ay galing sa isang survey. And this is the survey of people who are not even students. Who are not even teachers, most probably. We don't know. 1,200 yun 1,200 participants Buti sana mga kotsero kung ganito ang ginawa nila sa survey na yan. Out of the 1,200, inalam nila yung profession. Sa profession, let's say 5% are teachers. O sa 5% na teachers, doon mo kukunin yung numero niya. Doon mo kukunin yung numero ni VP Sara sa mga teachers. Maniniwala pa ako doon sa tao dito? Approval rate sa niya, highest performing niya. Bakit? Mga teachers ang nagsabi. O sabihin, syempre siya yung most trusted, etc. Again, mga kotsero, kung titingnan natin yung mga detalye ng mga numero na yon, saan siya most trusted? Mindanao lang. Luzon, Visayas, almost double digit ang drop sa kanya pagdating sa mga statistics. Sino ang nagpapalutang sa kanya? Mindanao. Imagine, 98% ng Mindanao, ikaw ang gusto. Natural, Mindanao yun paano kung concentrated lang yun sa Davao City? Diba? Kung 80 or 90% ng iyong participants ay nasa Davao City, may problema ka na sa sample mo. May bias ka na agad. Tawa lang ako kay Bilyar. Bakit? Kasi ito yung sinabi ni Bilyar. Dapat wag mo nang awayin wag ka na maipag-away. Tulungan mo na lang si Bongbong. Tulungan mo na lang si Presidente. Noong una, hindi ko gets kung sino yung sinasabihan niya. But apparently, she was talking, or she was directing her comment to Lisa Marcos. Again, mga kotsero, alam nyo ang feelings ko kay Lisa. Alam nyo lahat yan, and I'm not hiding it.
at the expense of mairita kayo sa akin lahat, kahit naiirita kayo sa akin, I'm not hiding it. Why? Because I just want to be honest to all of you. Oo. Gusto ko maging honest sa inyo lahat. I'm not a fan of Lisa Marcos. But, mga kotsero, siguro naman she's entitled to her own opinion. Parang ako, I am entitled to my own opinion. Kayong lahat dyan, 2,312, entitled to your own opinion. Kahit yung mga baliw na Duterte Balahura supporters, they're entitled to their own opinion. Nakakatawa to si Villar eh. Sumasaw-saw ka dito, di ba naman gulo to? Arlene, ano yung opinyon ng mga senador sa bangayan ng First Lady at Vice Presidente? Aga, para nga kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magpangayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at Vice Presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Senator Villar, kung siya anya ang asawa ng Pangulo, pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang paggawa ng mga programa para maging matagumpay ang Presidente sa kanyang pamumuno. Politika yun eh. O, tayo naman, kung ano lang ang tama, yun. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away, gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Aga dagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ipinupukol sa kanyang anak. Kaya anya ito nagiging defensive sa kanyang mga pahayag bilang isang ama. Samantala sa Senator Francis Huwag na yung kay Chis Escudero. Bato yung kay Chis Escudero eh. So kung si Digong, nung pinagtatanggol niya yung anak niya, take note ha, civilian na rin si Digong. Kung tutuusin, halos pareho na lang sila ngayon ni Lisa. Parehong civilian, parehong involved in the political arena because of a family member who is in politics. So kung tutuusin, halos pareho na lang sila ngayon ng kinatatayuan ni Digong. Ngayon, ganito. Pabalik ko yung sinabi ni pangalan nito ni Villar. Si Duterte, may karapatan siya ang pagtanggol yung anak niya. Tama ba? Ulitin ko lang yung tanong ko. Si Duterte, Senator Cynthia, kung makakarating man sa itong video na to, wala namang pake kung hindi. Pero kung malamang sa malamang makakarating to kay Villar, kay Cynthia Villar. Nakikita ko nga yan sa Evia, yung asawa niya eh. Si Manny Villar. Pag nandun ako, nakikita ko yung asawa niya, nagmamanman dun sa mall nila sa Tanghari. But anyway, kung makarating man itong video na to kay Cynthia Villar. Ito si Digong, yan si Digong. Si Villar na yan. Sabi ni Villar, nasaktan lang daw si Digong, kaya nagsasalita ng mga ganyan. Nasaktan lang daw eh, kaya pinagtatanggol yung anak niya. Oo. Ngayon, mga kotsero, kung itong si Digong, justified sa kanya yun, ba't kay Lisa hindi? Tignan nyo yung mga double standards at kaipokritohan nitong mga sumusuporta kay Digong. Pag ikaw talaga sumusuporta kay Digong, kailangan mong isuspend ang common sense, ang logic, at So, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.